Ang aking gustong ibigay na message ay tungkol pa rin sa ating theme na Diyos ng Himala. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which was 5 roofed colonnades. In this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was Sabbath. So the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed." But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him, and this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." Last week, inawit natin yung beautiful song na yun na, even if we don't see Him, He's working. Even if we don't feel Him, hindi natin siya nararamdaman, pero ang Diyos ay gumagalaw behind the scenes. Hindi natin siya nakikita as usual, pero hindi ibig sabihin na hindi siya gumagawa. Ang Diyos ay buhay. Naniniwala po ba kayo doon? And since ang Diyos ay buhay, hindi natin siya pwedeng sabihin na talagang wala siyang pakialam. Sa sobrang husay niya, sobrang talino niya, sobrang makapangyarihan niya, kaya niyang bilangin ang mga bituin, yung billions and billions of stars and galaxies sa buong universe. Alam niya kung ilan ang buhok pa sa ulo mo at yung natitira pa. Alam niya yan. Okay? And alam niya ang lahat na nangyayari. Yung bawat detalye ng buhay natin, alam na alam ng Diyos. Alam niya kung anong kailangan mo. Alam niya kung anong pangarap mo. Alam niya kung saan ka patungo base sa iyong pag-iisip. Kung nag-waste ka man o hindi. Alam ni Lord. Pero, alam niyo, itong Diyos na ito, alam niya ang lahat ng kapalpakan natin sa buhay. Alam niya ang lahat ng kasalanan natin sa buhay, pero ni minsan, hindi niya tayo kinondem. Ang diablo, o even ng kapitbahay natin minsan, alam ang ilang mga kasalanan natin, pero talagang bonggang-bongga pag mangondem. Lalo na ang diablo. Pag nagkasala ka, akala ko ba, mahal mo si Lord, ba't ganyan ka? Kinokondem na agad. Samantalang konti lang ang alam nila. Ang Diyos alam lahat, pero ni minsan, hindi tayo kinondem. Now, with that, gusto kong pag-usapan natin na ang Diyos ay concerned sa atin. That's why ito yung binasa natin. And I was, parang luhaan ako. Honestly, mga kapatid, nung binabasa ko to for the past 2 weeks, binabalik-balikan ko, sabi ko, kakaiba itong story na to. And I've read the story 100 times, pero every time na binabasa ko ito, may something. Ang title ng ating topic ngayon ay ito, "Sir, I have no one." Yan yung eksaktong sinabi ng mama in English doon nung tinanong siya ni Christ na, "Gusto mo bang gumaling?" "Sir, I have no one." And since ang theme natin is about miracle healing, ang pinakakailangan ng mama na to, isa sa mga pinakakailangan niya, ay pagkakagalingan. That's why, pinagaling siya ni Jesus. Pero, hindi lang yung karamdaman niya ang kinatagpo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na yung nakikita natin kailangan natin, kaperahan, pagkain, lahat-lahat,
Alam ng Diyos yun at kaya-provide ng Diyos yun. Pero, naniniwala ba kayo na alam ng Diyos yung mas kailangan mo kaysa no sa alam mo na kailangan mo? Amen? Di ba ang haba ng tanong ko? Kung sasabihin mo, ito lang ang gusto ko. Okay, katulad dito. Kaming mag-asawa, pagka minsan uwi kami, galing somewhere, pauwing bahay, naku, dala natin yung mga bata ng pagkain. Okay. Anong bibili natin? Ikaw. Pag yung sagot na ikaw, kinakabahan na ako dyan. Okay? May time na ka-chat ko siya, anong gusto mong pagkain? Ikaw. Okay? Sa mga kababaihan po dyan, mga nangumingiti ngayon, alam niyo ang ibig ko sabihin. Okay? Tapos pag nag-uwi ka ng anything, ba't yan ang binili mo? Sabi mo, ako nang bahala. Okay? No offense sa mga kababaihan, pero of course, di lang babae ganyan, mga lalaki din. Minsan sasabihin natin sa Diyos na, Lord, ikaw nang bahalang i-bless mo kami kung ano mang kailangan namin. Pero in our minds, in our hearts, meron talaga tayong gusto. Hindi lang natin sinasabi or maaaring hindi natin alam na yun ang pinaka-kailangan natin. Tingnan natin yung story muna bago natin pag-usapan yung kung paano promote ni Jesus Christ ang healing. Una, ang story na to ay hinati sa 4 na bahagi. Una, yung pinaka-setting. Pangalawa, ano yung sitwasyon o yung problema, predicament. Yung religious legalism na meron na nung panahon pa na yun na hanggang ngayon ay nahawa na ang mga tao. At yung katotohanan na ang Diyos ay may ginagawa. Quickly, ang story ay nangyari sa isang pool na ang pangalan ay Bethesda. At siya ay nasa likuran lang o kabilang wall lang nung Temple of Jerusalem. Kung ito yung Temple of Jerusalem, may isang malaking wall dyan, kabilang side lang, kumbaga, nandun yung Pipitsuging Resort. Na ang mga nandoon ay yung mga sabi ng Bible na mga paralyzed at mga invalido, mga bulag at mga pilay. Ang ginagawa nila, nag-aantay sila ng once in a while, hindi alam kung gaano kadalas, na parang steer ng angel. May steer sa Tagalog. Gaganin yung tubig. At once na steer ng angel, kawan? O something na gano'n. Pag nakita nilang parang ripple na yung tubig, it's a sign na kung sino mauna, yun ang gagaling. So for the longest time, nakapalibot sila sa swimming pool na yun. Na hindi swimming pool talaga, kundi pool lang in a sense. And then, antay sila. Kung tulog ka at narinig mo, nagkagulo na sila, kinanaw na pala yung swimming pool. Yung tubig. So, paunahan sila. So, kung ikaw ay pilay at nagmamadali ka at may pila pa sa harapan mo, tulakan na yan, bahala na. So, kung sino mauna, the rule of the game is, kung sino mauna, siya ang gagaling. At nung time na yon may piyesta o may feast na ginagawa sa kabilang side, which is yung temple. Pero, si Jesus, nagpunta doon. Pinagaling niya yung mama. Okay? Paiksin ko muna yung story and then tingnan natin doon. Tinanong niya yung mama, ano ba, gusto mo bang gumaling? Kasi kaya nga sila nandun, lahat sila gustong gumaling. Pero minsan magtataka ka, kaya nga kami nandito, kung magiging sarcastic ka, kaya nga kami nakapaligid dito sa pool na ito, gusto namin lahat gumaling, ano ka ba? Pero si Christ, tinatanong niya, pag nagtanong ang Panginoon, ibig sabihin, alam ko ang kailangan mo, pero gusto mo ba yung kailangan mo? At talaga bang yan ang kailangan mo? Diba? Para sa mga bata, pahingin na ganito. Sigurado kang yan ang gusto mo? And sa Diyos, mga kapatid, hindi rin siya basta-basta nagpe-perform ng miracle out of nowhere. Nagpe-perform siya minsan ng miracle na ikaw ay, kumbaga, connected. Nagkakaintindihan tayo. Pero what's amazing dito sa story na to, mga kapatid, ay kung paano nagkaroon ng discussion yung si Christ at si invalid man. By the way, ilang taon na siyang invalido? Or paralyzed? Ang sabi ng Bible, siya ay 38 years ng
imbalido. At hindi natin alam kung gaano siya katagal na nakapwesto doon. So, ang gusto kong tingnan natin dito ay kung paano promote ni Jesus Christ ang healing. And tandaan natin ang miracle healing, minsan hindi lang yun ang kailangan natin. Mas may kailangan tayo besides the healing, yung physical healing. Okay, how Jesus promoted healing. Una, Jesus promotes healing, or Jesus promoted healing by moving from feasting to mourning. Yung morning, hindi morning na umaga, kundi morning na dalamhati. Paano pinopromote ni Christ ang healing na daladala niya? Namimili siya ng pupuntahan niya. Imbis na feasting, which is in the temple, hindi niya pinuntahan yung feasting. Minsan pupunta siya ng feast. Pero that time, mas pinili niya Bril na hindi pumunta sa kasiyahan, kundi doon sa mga nagdadalamhati. Ano sinasabi sa atin yan? Jesus rejected the feast in order to spend time with the oppressed. Okay? Kumbaga, tinanggihan niya ang saya para makidalamhati sa mga oppressed. Okay? At ang dami nila doon. Pero ilan lang pinagaling niya? Isa lang. Okay? That's interesting pa din. At pinili niya na makilungkot. Sabi din ni Paul yan mourn with those who mourn, weep with those who weep. Sabi ng iba, may problema ka pala, Annalyn. Ako, ano lang yan, tawanan mo lang yan, yung problema. There are times na hindi tawa ang sagot doon sa lungkot natin. Amen ba? Minsan ang kailangan natin, yung mga tao makikilungkot sa atin, o tayo, hindi para pasayahin yung mga nalulungkot, kundi makilungkot sa mga nalulungkot. At sa mga nalolombay. Di ba? Kung ikaw ay nalulungkot at nalulumbay, well, here's God. Si Christ, pinili niya yung mas importante. Maraming feasting, maraming birthdays dyan. Pero pipiliin ko na makidalamhati muna this time. Amen? And sometimes, we need to do that. Sometimes, kailangan natin tanggihan yung mga kasiyahan para makilungkot. One time, a few years ago, meron akong dalawang dapat puntahan na sabay na event. Birthday o lamay. Pag pumunta ako doon sa isa, di ako makapunta sa isa. So may mili ako. Okay? Anong papupuntahan ko? Lamay o birthday? Ang hirap. Parehong close sa akin. So, at parehong last na. Last na lamay, hindi man last na birthday. Pero ibig sabihin, yun lang time niya. At malayo sila, hindi pwedeng, punta muna ako doon. I spend 1 hour doon sa lamay and then the rest ay doon sa birthday or vice versa. Hindi pwede. Magkalayo sila, parehong probinsya. North and South. Saan ka pipili? At nung time na yon, I chose na pumunta na lang sa lamay. Okay? Of course, saan ka na? Saan ka na? Ako, nandito ako. Sorry, hindi ako makakapunta ngayon dyan. At di naman ako nangako sa'yo. Pero ganun pa man, happy birthday. Pero nandito ako ngayon sa lamay. After a few months, nagkita kami, tinanong niya ako. Sabi niya, bakit inuna mo ang lamay kaysa birthday ko? Nung birthday mo, binati kita at whatever. Tapos yung birthday ko, di ka pumunta. Sabi ko, marami kasi aking birthday pandarating. Eto, last na lamay. Hindi man pwede next year maglamay uli sila. At naisip niya, nga no. Diba? Pero kung sa palagay mo, last na birthday mo na yun, edi sana pinuntahan kita. Pero I think next year may birthday ka pa naman. Taon-taon ang birthday mo, di ba? Sabi niya, taon-taon naman. Well, welcome. Sa ating buhay, may nga ganong kapatid. Na kailangan mong mamili Makikisaya ka o makikilungkot ka. Pero kung stress ka na, doon na lang ako saya. Pero kung ang mission mo is to promote healing, katulad ni Christ, well, you have to ask yourself, should we, si Chipo, sa pinakagwapo kong anak, sa lahat ng mga anak ko, siya ang pinakagwapo. Okay? Question, mga kapatid.
dapat ba tayo mag-celebrate sa kalagitnaan ng pagdadalamhati? The answer is, depende sa'yo. Pero if you ask me, kung may nalulungkot at nalulumbay, then kailangan ka rin maging malungkot at malumbay for that time. Pangalawa, how Jesus promotes healing. Jesus promotes healing by moving from isolation to solution. Okay? By the way, na-mention ko ba ang main idea? Hindi ano? Parang hindi. Nakita ko siya, naka-move na dito. Para may iba naman. Mamaya natin main idea sa dulo. Tingnan nyo. From isolation to solution, tingnan nyo ang nangyari. Napag-alaman ni Jesus, nag-research si Jesus sa dinamit namin ng mga imbalido sa lugar na yun, nag-research siya at isa ang nadiscover niya, may isang mama doon, we don't know kung siya ang pinakamatagal, pero 38 years na. Ang daming may sakit. Pero hindi lahat pinagaling ni Jesus. Yung isa lang ang pinili niya. At yung pinili niya, tinanong niya, ang sabi niya, where's that? Wait lang. Verse 5. One man was there who had been invalid for 38 years. When Jesus saw him, na nakahiga doon, at napag-alaman niya na gano'n ang kanyang sitwasyon, etong tanong, gusto mo bang gumaling? Again, kung magiging sarcastic ako, obvious ba? Pero yung question ni Christ, hindi dahil sa hindi niya alam ang sitwasyon mo. Parang teacher, diba? Pag nagpapa-exam ang teacher, ibig mo sabihin, hindi niya alam ang sagot sa mga exam niya na binibigay. Alam niya. Inaalam niya lang kung alam mo yung alam niya. Dito, inaalam ni Christ kung talagang alam, yan ba talaga ang kailangan mo? Yung sagot ng mama is somewhere in between. Ang sabi niya ay ito, the sick man answered, Sir, I have no one. May kadugtong. To put me into the pool when the water is stirred up and while I'm going, another steps down before me. From isolation to solution. Si Christ, ramdam niya na isolated yung mama. Marami siyang kasama, pero nag-iisa siya. Naranasan niyo ba yon? Yung marami kang katabi, marami kang kausap, pero feeling mo nag-iisa ka. Nung ako ay mas bata-bata pa, okay, teenager actually, pag na-invite ako sa mga birthdays, hindi ko masyadong gusto. Minsan na-invite ako sa isang debut. At nung nag-debut yung babae, 18 years old siya. Okay? At debut yun nung kapitbahay ni Malkit. So I don't know, ba't ako nasama doon sa debut na yon. And since ako ay may issue ng self-rejection, hindi ko alam kung paano makimingle masyado sa mga tao. Kaya ngiti-ngiti lang ako. Ang daming tao, pero feeling ko, nag-iisa ako. Marami akong kakilala, pero since I have an issue hindi mo na kailangang i-reject ako, kaya ko nang gawin niya mag-isa. So yung issue ko na yun, ang nagpapalayo sa akin sa mga tao. Yung mama na to, ang issue niya ay hindi siya makarating do sa gusto niyang marating before na para gumaling siya dahil nauunahan siya. So ano nangyayari mga kapatid? May issue siya. Ina-isolate niya ang sarili niya. Ang hirap nun mga kapatid. Yung ilang beses ko nang naranasan, yung mas bata, naimbitan ako sa mga birthday, masig sa kapitbahay namin noon, kumakain ako. Makakuwala akong pagkain, tapos kumakain ako, mitingin na ako sa pinto niyan, paano ako magpapaalam, paano makakaalis na agad. Ayoko makikipagkwentuhan. Unless na dinadala talaga na comfortable ako dun sa kasama ko, nung mga early days ng buhay ko, hindi mo ako mapastay na matagal sa isang lugar. So, what I do mga kapatid ay isolated. Ina-isolate ko ang sarili ko. Pag may nakatingin sa akin, iba na agad yung iniisip ko, ba't ako titingin? Ba't ako titingin? Siguro may dumi ang mukha ko. Siguro ganito. Okay? Yan ang feeling ng isang isolated na tao. Nung tinanong yung mama na to, gusto mo bang gumaling? Ang sabi niya, I have no one. Ang tanong na to is answerable by yes or no. Gusto mo bang gumaling? Di ba? Para sa bahay minsan. Ba?
Pumunta ka ba doon? Late na ako eh. Yes or no? Gusto mo ba to? Kain. Gusto mo kumain? Busog pa ako. Parang ang tanong ay yes or no, pero ang sagot ay bahala ka na. Pinaiksi. Yung mama na to, it's not just pinaiksi, kundi na-reveal yung laman ng puso niya. Ikaw, ano laman ng puso mo ngayon? Ano laman ng puso natin ngayon? Habang tinitigan niyo ako rito at yung slides at lahat-lahat, anong laman ng puso mo? Kaya mo bang i-identify? Sa mama na to, alam niya, pero ang issue niya ay walang tutulong sa akin, nag-iisa po ako. Ang tanong ko, 38 years kang invalid. So pagpalagyan na natin 30 years old ka, nung na-invalido ka, so ngayon ay 60 ka na. Nasaan ang mga kamag-anak mo? Ang hirap. Amen? Nung na-stroke si Grace many years ago, doon ko naramdaman yung isolation na parang, ako lang ata nandito. Nung kaming dalawa lang nasa ospital, hindi ko kilala lahat ng mga nandoon, nasa emergency kami. Ang hirap ng feeling na isolated. Kaya si Christ, ang mission niya ito, feel mo na isolated ka? Hindi. Nandito ako. Okay? Jesus is aware of your situation, mga kapatid. And that is why gusto ni Lord na alisin ka sa isolation. Hindi lang yung miracle healing ang kailangan mo talaga. O yung pinagpipray mo, ang kailangan mo lang talaga. Ang kailangan mo ay mapalaya ka sa feeling na nag-iisa ka lang at even ang Diyos ay walang pakialam sa'yo kasi busy siya kakamanage ng buong universe. Sabihin mo sa katabi mo, hindi busy ang Diyos. Sabi dito, isolation is that feeling that you are alone and no one cares. God is now offering you His healing. Do you want to get healed? At ito pa, kasama ng isolation ay yung term na hopelessness. Parang wala nang pag-asa yan, ganyan na talaga yan. That's why, may takot na gawin yung dapat gawin. Alam mo, yung face the problem, di ba? Habang ginagawa ko ito mga kapatid at inaaral ko even ang sarili ko, mga sitwasyon ng mga tao, ang family ko, at mga taong in a way ay involved ako or kakilala ko, ang daming pumapasok sa isip ko na ang dami pala ng mga feeling alone. And sometimes, since issue kaya nung kabataan ako, sometimes bumabalik sa akin yan. Pilit na ibinabalik ng kalaban. Yung self-rejection, yung hopelessness. Diba? Nung nabubuhay pa yung tatay ko at talagang nag-jump in ako sa ministry after a few years, nagkaanak na ako at na-welcome uli ako ng tatay ko. Badang uli, sinasabi sa akin, alam mo, yung mga kapatid mo, mga mayaman na, ikaw, ganyan pa rin. Yung marinig mo yan from your father. Yung nanay ko naman, sabi niya, ay, ganyan, mayaman naman niya dun sa mga spiritual na bagay. Pero ganun pa man, yung issue ko ever since, pilit na bumabalik with those words. Sa atin, kahit na tumanda na tayo mga kapatid, yung mga issues natin, pilit na babalik yan. Pero ang tanong, are you looking for a solution or isolation? Ay, ayoko ng problema yan, kaya lalayo na ako. In-isolate mo sarili mo. Ang tingin ng mama, yung magpapagaling sa kanya, yung angel na nagkakaukaw ng tubig. Hindi alam ng mama na yung magpapagaling sa kanya, yung kausap niya that very day. Tayo, humahanap tayo ng mga sitwasyon na ayan ang solusyon, yan ang solusyon. Pero ina-isolate natin sa sarili natin and little did we know or na hindi natin binibigyan ng panahon, si Lord pala ang solution sa buhay ko. Tinatry natin mag-isip na maganda, magplano na maganda, at talagang itingnan yung mga bagay-bagay. Yes, minsan pag mahusay ka magplano, may nangyayari. Pero ang tanong, yung kalooban ba ay nabibigyan ng solusyon? Or isolated ka pa rin? Diba? After mo magsikap sa buhay at nabili mo yung gamit na gusto mo, after mo mabili, ilang days or months natatagal yung saya
dun sa bago mong gadget. After 6 months, may nakita ka mas high-tech dyan. Ay, parang mas maganda ata yung kaysa dito. So, continuous na sakit ng consumerism yan. Di ba? Pero solusyonan ba? Hindi, isolated pa din. Next, mga kapatid. May tanong pa pala sa baba. When you experience a miracle, God gives you a taste of heaven. And how, here's the question, how should we view hope when there are hopelessly hopeful people? Sa Tagalog, okay, sana matagalog ko na maayos, papaano natin titingnan ang pag-asa kung merong mga tao na umaasa pero feeling nila walang pag-asa? Umaasang may mangyayari pero feeling nila walang pag-asa. Pero umaasa pa rin. Umaasa sa wala. Sana next year mas maayos ng buhay ko. Pero if you've been doing the same thing, then expect the same result next time. Kung may pangarap ka sa buhay, pero yung ginagawa mo as is pa rin, then I think walang mangyari. As is pa rin yung mangyayari. Diba? Kung ito yung ginagawa mo kahapon, ito nagresulta ngayon. Gawin mo yung ginawa mo kahapon, ito pa rin resulta bukas. Pero do something na kakaiba ngayon. Na may dala-dala kang pag-asa, bukas may ibang mangyayari. Kasi bakit? May iba kang ginawa ngayon. Kung feeling mo, lagi masakit ang likod mo, dahil lagi kang puyat ka tutulog, then bukas, masakit uli ang likod mo, kasi puyat ka uli katutulog. Something must change. Kasi kung walang pagbabago mangyari, then, tama yun. You will stick or mananatili tayo sa pagiging hopeless natin. So that's 2. Paano binibigay ni Lord ang miracle? Kakausapin ka niya. Tatanggalin ka niya from isolation into solution. Pangatlo, Jesus promotes healing by moving from religiosity to empathy. Yan. Iba ang sympathy sa empathy. Ang sympathy, ay, kawawa naman si JR. Oo nga. Ang empathy ay hindi yung pag kinausap mo si JR, masakit ang ulo ko. At least alam mo may ulo ka. Oo, yan ay sympathy lang. Nako, may wallet nga ako, wala namang laman. At least may wallet ka. Ako nga wala. I mean, parang hindi naman nakatulong, ba? Kanina may kausap ako, parang yun ata sinabi ko. Masakit ang ulo ko, at least alam mo may ulo ka. Para sabi ko, parang mali ata yun na. I mean, lalo lang na amplify yung sakit ng ulo, no? Oh, you promoting self. Ang empathy ay yung alam mo na hindi mo kayang ramdamin yung nararamdaman niya kasi siya yun, hindi ikaw. Pero yung makiupo ka lang saglit and just stay. At minsan, hindi mo na kailangan magsalita. Yung magsabi sa'yo yung tao ng problema niya and then you just listen, yun yung empathy. Hindi yung nagsasalita siya, nag-iisip ka agad ng pang-sabi para ano ang mangyari, dapat mangyari sa buhay niya. Eh, nangyayari yan kasi ganito ka. Sometimes, kailangan mo lang makinig. Sometimes, habang nagkikwento siya ng problema, ganun ba? Halika, fishball tayo saglit. Habang kinikwento mo yan. Diba? Ang iba, ang ginagawa ay iba. May problema ka ba, bro? Pare, halika, idaan natin yan sa mabuting usapan. That's not empathy. Sakit ng ulo, ang hanap nyo dyan. At ano pa? Ang sabi rito, religion will make you legalistic. Yung nasusunod ko to, ikaw ba nasusunod mo yan? At pag hindi, ay, sorry, mas mahusay ako sa'yo. That's religion. Empathy ay yung hindi mo ibubungad na mas mahusay ka dun sa tao. Kundi ibubungad mo sa kanya na hindi mo totaling maramdaman yung nararamdaman niya, pero gagawin mo yung best para maramdaman mo siya. Ang empathy, yung ginawa ni Christ. Yung lumapit sa mama, do you want to get healed? Kailangan ng mama ng kausap. At nagsalita siya ng conversation, lumabas sa kaibuturan ng puso ng mama yung sitwasyon niya and what happened next?
Sabi ni Jesus Christ. Verse 8. Then Jesus said, "Get up, take up your bed, and walk." At yung mama, nawala yung kanyang focus dun sa pool na punta kay Jesus Christ. And at once the man was healed and he took up his bed and walked. The problem is, may mga taong masyadong relihiyoso na mas biblical pa sa Diyos at minsan mas mahigpit pa kesa sa Diyos. At sa sobrang higpit niya, siya mismo hindi makasunod sa kanyang kahigpitan. And that's the problem. Kapag tayo ay parang sobrang higpit sa sarili natin, sa ibang tao, minsan maski tayo hindi makasunod eh. If we will be honest, makikita natin na even ako hindi ko nasusunod yung mga kahigpitan ko. That's the time na ako ay masyado nagiging reliyoso. God hates religion. Ano kung bakit? Magbasa kayo sa Bible. Tingnan nyo kung si Jesus Christ ay nag-promote ng anything o any religion. Even yung religion na sakop si Jesus noong time na yun, which is Judaism, hindi niya pinromote. Alam niyo, join kayo sa Judaism, maganda programa namin. Aircon ang venue namin. Pinromote niya? Hindi, ang pinromote niya is God the Father. Ang sabi niya, ang ama niyo ay nakikinig sa inyo. Pumunta kayo sa loob ng silid nyo and then manalangin doon, nakikinig siya sa inyo. Hindi niya pinromote. Even yung temple. Ang sabi niya sa temple, "Destroy the temple and I will restore it in 3 days." Pero of course, yung temple, tuko niya yung katawan niya. And here comes ibang mga religion at ang laging promote, itong religion to, pinakamaganda. Even Christianity, bagamat yan yung official na pinopromote ng Bible, pero if you read the Bible, hindi rin Christianity lang ang pinopromote. Ang pinopromote is Jesus Christ. Kaya the question here is, how can we make sense of religion when Jesus Christ is not welcomed in the system? Sa sobrang higpit ng religion, even si Jesus hindi makapasok. 'Di ba? Na yung mga tao na sasakal sa religion, kailangan ko palang ganyan, kailangan ganito. Okay, no offense sa iba dito pero ang ibig ko lang sabihin ay, hindi yung kung nasusunod mo ba ang sistema natin, kundi ang pinaka-bottom line ay, ikaw ba ay na-transform ng pananampalataya mo sa Panginoon? Connected ka ba sa Panginoon? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Pakitaas ang kamay ng mga nakikinig dyan. Connected ka ba sa Panginoon? Pag pumunta ka ba rito, are you excited to the point na, yes, sama-sama uli kami mag-worship ng mga kapatiran? Amen? Yung ginagawa natin yung mga simple mga bagay when you talk with your family. Kapag nakikipag-usap ka, abala ba sila sa'yo? O you would take time at talagang drop everything at makipag-usap ka? Di ba? It's time mga kapatid, nalampasan natin yung mere religiosity lang na parang, ito ang ginagawa namin, itong kinasanayan namin, dito na ako pinanganak, dito na rin ako mamatay. Hindi ganun yung tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible is about hopelessness to hopefulness, hindi religion, kundi relationship. Okay? Pero, we have in the Bible at sa Pilipinas at sa ibang bansa, na ang tutok ay religion. Join kayo sa religion namin, dito maliligtas kayo. Okay. Di wow. Di ba? May nagtanong sa akin minsan, sabi niya, "Pastor, anong kaibahan ng church ninyo sa ganitong church?" Hindi ko mention isang church. Ang sinabi ko lang ito, we promote not religion, kundi relationship. Pangalawa, everything is Bible-based. Kung wala sa Bible, wala yan. Di ba? Paano, Pastor? Wala yung paninigarilyo sa Bible. Nakalagay doon, and the likes.
Lahat ng sumisira sa katawan. Sumisira ba sa katawan yan? Sa category ba yung sumisira ng katawan? Yes. Bakit ang cellphone ba nasa Bible? Okay? O ba't ka nag-cellphone? Wala mang utos sa Bible na mag-cellphone. Diba? Isa pa sinabi ko sa kanya ay ganito. Ang Bible nagpo-promote ng salvation sa magitan ng pananampalataya. And then yung gawa to follow. Kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, ililigtas ka niya, patawarin ka niya, at tatanggapin ka niya, at magbibigyan ka niya karapatan maging anak ng Diyos. Sabi niya, nasa inyong mabuting gawa? Sabi niya, kayo, ang nasa isip mo, isip niyo, sabi ko, manampalataya ka sa Diyos, and then gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Ang sabi ng Bible, gumawa ka ng mabuti, ililigtas ka ng Diyos. Ay, manampalataya ka sa Diyos, ulitin ko, manampalataya ka sa Diyos, ililigtas ka niya, at ang paggawa ng mabuti is just normal. Kasi bakit? Tatanggalin ng Diyos sa'yo yung religiosity, tatanggalin sa'yo ng Diyos yung masyadong, yung isolation na parang kailang galingan ko, best foot forward ako dito, at iba pa. Okay? So the question here is, once again, how can we make sense of religion kung hindi si Jesus ang sentro? At kung ang miracle na yan ay hindi si Jesus Christ ang nagiging bida, then anong klaseng miracle yan? Kung ikaw ay binago ng Panginoon at pinatawad ka sa kasalanan mo at ikaw ay binigyan ng miracle, ano nga yung epekto sa iyo ng miracle na yan? Dapat may epekto sa yan. Dapat may mabago sa iyo dyan. Or kung ikaw yung kamag-anak na nakaranas ng miracle, then dapat humanga ka rin sa Diyos. Join na, tara na. Let's worship the Lord. Let's serve the Lord. And lastly, mga kapatid, in verse 13, sabi po rito, basahin ko lang. Now the man who had been healed did not know that it was Jesus. Okay, sa baba ko nang basahin. There. Verse 14. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well, sin no more." Ayun. Paano pinopromote ni Christ ang miracles at ang healing? Jesus promotes healing by moving from being inactive to being proactive. After na pinagaling ni Jesus yung may sakit, iniwan niya saglit, and then hinanap niya. Finalo up niya. Amen? At nung finalo up niya, ang sabi niya, okay, ang ganda na lakad mo na ngayon, pantay na. O something na ganon. Okay, ganito na lang. Huwag ka na magkasala at baka may mas malala pang mangyayari sa'yo. Hindi sinabi ng Bible kung anong history ng mama na yon. Maaari na yung mama na yon ay nagkasakit dahil sa kasalanan. Bisyo or whatever. Pero ang sabi ni Jesus, okay, pinatawad ka na, huwag ka na magkasala. Pero, ingat ka, kasi baka, kung magpapatuloy ka sa kasalanan, may mas malalang mangyayari sa'yo. Okay? Basahin natin. Mas maganda yung pagkakasabi sa Bible. Sabi ni Jesus Christ, "See, you are well. Sin no more that nothing worse may happen to you." Yun yung kaibigan. Yung kayang sabihin sa'yo, yung even yung hindi mo gusto, para sa ikabubuti mo. Ingat ka pag may mga taong laging maganda ang sinasabi sa'yo. Amen? Pag laging maganda ang sinasabi sa'yo ng mga tao, kahit na mga tunog Bible pa yan, ingat ka. Kasi bakit? Hindi niya concern kung ikaw ay mapahamak. Ang concern niya lang, hindi ka magalit sa kanya. Amen ba? Pero yung kaibigan, willing siya na magalit ka sa kanya kung sa ikabubuti mo naman. And that's God. And that's the miracle of God. Nabibigyan kanya ng miracle, pero don't just stay in the miracle. Tuloy ka sa mga next na mangyayari. In conclusion, mga kapatid, we are all broken people living in a broken world. Hindi mo pwedeng itanggi yan.
Masasaktan at masasaktan ka sa kapwa mo. At even ang sarili mo, pwede mo masaktan. Pero here's the thing. But always be aware that if you are a child of God, okay, kung ikaw ay anak ng Diyos, tingnan mo ang katabi mo, mukha bang anak ng Diyos? But if you are a child of God, you are partners with God. Kapartner mo si Lord sa pag-promote ng healing to broken people. Amen? And hindi ka nag-iisa na para bang, Lord, i-bless mo yung gagawin ko. Hindi, ang sasabihin iba, Lord, i-bless mo yung gagawin ko. Pupunta ako doon, pag i-pray ko siya, i-bless mo yung gagawin ko. Hindi ganun. It's the opposite. Lord, makikiisa ako sa gusto mong gawin sa mama na yon. Just like Jesus Christ. Kaya sabi sa dulo, look at the verse, the last verse, 17. But Jesus answered them, my Father is working until now, and I am working. Even if we don't see Him, He's working. Even if we don't feel Him, He is working. So, ano ibig sabihin? We are broken people and we need the healing touch ng Panginoon. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, kailangan natin ang kagalingan ng Panginoon. Hallelujah. I pray mga kapatid, after this day, after this worship, pag uwi natin sa bahay, makita natin na broken people ang mga kasama natin, tayo. Pero hindi ibig sabihin na broken sila, broken tayo, wala nang solusyon. There's hope if there is God. Let's all stand up and let us pray. Thank you, Lord.